Minolestya, inabuso at dumanas ng pagkagutom. Paano makakalaya si Luz sa ganitong buhay? Amang Lasengo tinangkapang tagain ang kapitbahay. Ano ang epekto nito sa kanyang pamilya? Dahil sa droga, hindi nakatapos ng pag-aaral si Dang. Nabuntis pa ng nobyo at iniwan pa siya nito. Kalaunan nagtulak pa ng droga. Saan na siya patutungo? Ano man ang ating kabiguan, Ito ay ating malalampasan. ang tagumpay sa Diyos natin matatagpuan. Tanggapin ang kanyang everlasting love sa The 700 Club Asia. Susunod na. Ano? Saan ka naman galing? Bakit Kasi ano ka problema mo? naman dito? Ano ba gusto mong mangyari sa buhay ko, ha? Lumayas kayo rito! Lumayas kayo rito! Sila Labas mo! ka dyan, pasok. Yung bang naririnig mong nag-aaway sila, nagsisigawan, nagmumurahan. Malaking ano na yun epekto eh. Yung father ko, laging lasing, nagsusugal, kinukuha niya yung pera ng nanay ko. Musmus pa lang nang binalot na ng sama ng loob sa ama ang puso ni Luz Viminda. Lumala ito nang iniwan siya sa kanyang tiyahin bilang pambayad utang. Nahantong siya sa pagiging katulong. Parang galit na ako sa mundo noon dahil bakit gano'n, no? Kakain kami, pagkatapos na nilang kumain, saka kami pwedeng kumain. Tulog na sila, gising pa kami. Tinanggap namin yun, nagtiis kami. Makaraan ng 2 taon, umuwi si Luz Viminda sa kanila. Ngunit sa halip na kalinga, tangkang pananamantala pa ang ginawa ng kanyang ama sa tuwing ito'y lasing. Nagagalit talaga ako. Nagagalit ako sa kanya. Kung hindi ako nagkakamali, twice or 3 times niya akong, yun nga, minolestya. Hindi naman nga siya nagtagumpay. Tinirikan ko talaga siya na parang patay. 2 kandila. Ako nandun yung litrato niya. Hinihiling ko na nga noon, mamatay na siya eh. Kasi nga yung mga ginagawa niya sa amin, sa mga irresponsable, ayaw niya kami mag-aral. Pinili ni Luz Viminda na umiwas dito. Nagsumikap sa pag-aaral at tumayo sa sariling mga paa. Nung time na yun, sinabi ko, hindi ako mag-aasawa ng katulad niya. At kung sakali na ang naging asawa ko kagaya niya, iiwanan ko. Kasi nakita ko yung pagtitiis ng mother ko eh. Nagkaroon man siya ng kasintahan, hiniwalayan rin niya ito dahil sa wala itong trabaho. Ayaw niya kasing matulad sa kanyang ina na nagdusa sa kanyang tatay. Kung magiging asawa mo rin lang ganoon, huwag ka na mag-asawa. Takot din akong sumama sa kanya dahil baka magugutom lang din ako. Nagtrabaho bilang sekretarya si Luz Viminda at nakilala ang isang katrabaho. Dito muling tumibok ang kanyang puso. Nagpakasal sila makaraan ang 7 taon. Hindi man sila biniyayaan ng sariling anak, nag-ampon sila ng isang batang lalaki. Magkagayon man, isang bagay ang nagbibigay ng patuloy na kalungkutan kay Luz Viminda. Hindi ko alam bakit hindi na ako masaya. Hindi na ako masaya. Parang meron na akong hinahanap. Hindi dahil sa may problema kaming mag-asawa, hindi. Basta meron akong feeling of emptiness na nararamdaman na hindi ko alam. Meron akong hinahanap na hindi ko talaga makita. Nasa lugmok na kalungkutan at mapait na alaala sa sariling ama, inanyayahan si Luz Viminda ng isang kamag-anak sa isang Bible study. Sa puntong iyon, naliwanagan siya sa malaking pagmamahal ng Diyos Ama sa langit. Isang pagmamahal na matagal na niyang inaasam-asam. Ito ang nagbukas ng pintuan ng kapatawaran at kalayaan sa buhay ni Luz Viminda. Napakabuti ng Panginoon. Talaga napakabuti niya. Yung emptiness na hinahanap ko, yung pala ang kulang sa akin ng Panginoon. Ang saya-saya. Ibang-iba talaga pala pag nasa Panginoon ka. At yung time na yun din, doon ko na-realize talaga na magpatawad pinatawad ko ang aking ama. Sabi ko sa kanya, maraming salamat. Dahil sa inyo kaya ako nagkaroon ng buhay sa mundong ito. Oo, hindi ka perpekto, hindi kayo perpekto. Pero salamat pa rin sa buhay na ipinagkaroon mo. At pinatatawad ko na kayo. Sabi ko, kung ano man yung ginawa ninyo noon, alam ko, hindi nyo gusto yun.
pagkapadala ko noon, gumaang yung dibdib ko. Talagang ang saya-saya ko. Iba pala pag talagang pinatawad mo ng totoo. Diba? Tanging ang pag-ibig ng Diyos ang kumumpleto sa puso at buhay ni Luz Viminda. Naniniwala ako na lagi may pag-asa sa Panginoon. Lahat ng bagay na nangyayari, mayroong plano ang Diyos. At yan ay nakita ko sa buhay ko. Maraming salamat. Alam mo, Mari, Luz Viminda had a past that she had not dealt with. And she carried that all her life, that pain, that hurt, that bitterness against her father kasi she wished her father dead. And not only that, sabi niya, when I get married someday, it's not gonna be like my father. That's right. So she even made a vow against her father. That's a form of judgment. Sabi sa salita, do not judge, for you too will be judged in the same way and in the same measure. So nakatali siya dun sa vow na yun. And if you don't deal with that past, magre-replay yan sa generation niya at sa generation ng anak niya. Tuloy-tuloy yun, Mari. It's important that she realized that yung emptiness na yun. Kasi hindi pa niya finorgive ang papa niya. And sabi pa nga ni Jesus, if you do not forgive others, how will my Heavenly Father will not forgive you? So it is important that we receive first yung forgiveness ng Diyos Ama before we have the power to really forgive. Tulad ng ginawa ni Luz sa kanyang ama, no? Sa kanyang magulang. It's true yung sinasabi niya na lahat tayo, wala naman sa atin ganap, wala naman sa ating perfect, no? Pero all the more we need the grace of God to empower us to forgive those that have hurt us, especially yung kanyang ama. Totoo yan. So, you know, and Luz only experienced that freedom when she realized merong kulang sa kanyang puso, sa kanyang buhay. Maski na, you know, when she's happy, she's not truly happy. She had to deal with that. And my friend, if you're carrying that hurt, that pain from something that was done to you in the past, you don't have your own strength, you don't have enough strength to let that go or to release forgiveness, well, you need to first get to know the Lord Jesus Christ intimately. And then He will give you the strength and the grace to be able to do that. So that starting today, you can be set free from that memory, that pain. You don't need to carry it into the future. You know, we can't change our past, but God can direct the course of your future if you let Him. Let's pray. Just say, my Father in heaven, Lord, I have so much anger, I have so much pain in my heart from people that have hurt me in the past, people that have fooled me, people that have made fun of me, Lord. Talagang nagalit po ako, hindi ko sila makakalimutan. And even now, Lord, I seem to relive that pain over and over again. I want to be set free from that. So, Lord, I bring that hurt, I bring that pain, that bitter moment, that bitter memory that is in my heart right now, and I lay it at your footstool, Lord. You said to cast all our cares upon you. So even now, Lord, all the sins that I have committed, I come to you, Lord, admitting that I am a sinner, admitting those judgments and those vows that I have made, Lord, on my father. Lord, I ask you to forgive me. I ask you to release me from them, Father God, so that I don't have to reap its effects. So right this moment, Lord, I surrender everything to you, and I open the door of my heart. Jesus, come into my life. Be the Lord of my life. Take control. Jesus, come into my life. Be my Savior. Do everything that I need, Lord. Make my life brand new starting today. Jesus, thank you for saving me and dying and paying for all of my sins. Heavenly Father, thank you for loving me unconditionally. And Holy Spirit, thank you now for the strength. Thank you for the grace that I will need in order to release myself from those bitterness, those pain, those hurtful memories, Lord. I stand free today because of you. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Di natin kailangan mamuhay sa kasalanan sapagkat ang Panginoong Hesus na ang naghahari sa ating puso. Ibalita sa amin ang ginawa mong pagsabay sa panalangin sa mga sandaling ito. Tumawag sa numero na sa inyong TV screen. Pwede rin po kayo mag-text, sundin lang ito. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number
0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000. Mapagtatagumpayan natin ang mga hamon ng buhay dahil salita ng Diyos ang ating karamay. Kaya naman handa ang mga trained prayer counselors ng 24/7 Prayer Center na kayo'y alalayan sa inyong pagtukla sa kalooban ng Diyos gamit ang Biblia. Tawag na. Nasa TV screen ang numero. Sa mga viewers sa California, sa Amerika, nakaantabay ang mga trained prayer counselors sa Hello California Hotline. Walang bayad ang tumawag dito. Nasa TV screen ang mga numero. Pwede rin sa Skype ang ID ay The 700 Club Asia. I-add din kami sa aming social media accounts sa Facebook, Twitter at Instagram. Ang keywords ay The 700 Club Asia. Pwede kayo mag-share, mag-like at mag-post dito. Matatagpuan din dito mga updates pati mga upcoming programs and activities ng CBN Asia. At kung sakaling nais nyo mapanood muli ang mga episodes sa The 700 Club Asia, pumunta lang sa cbnasia.org/media center. Meron din mga devotionals na inyong magagamit sa inyong prayer time at Bible study. Sa halip na pamilya, pakikipag-inuman kasama ang barkada ang parating inuuna ni Ramero. Andun, napakasaya. Parang walang katapos na kasiyahin. Talagang nalalasing ako. Gusto ko sana kami magsama-sama, kumain, banding pamilya, yun ang hinahanap ko. Para bang may problema siya na sa labas, tapos dinadala sa loob ng bahay. Pagdating ng punto makainom, kakaiba, parang akala mo ngangat-ngati na kami. Kasi sala sa init, sala sa lamig siya eh. Pagbunga nga ano ko nito, pag sasalita na ko, yun talaga pagmumulan ng hindi magandang pag-aaway. Basta kung ano lang lumalabas sa bunganga ko, ay bahala na. Hanggang isang araw, dala ng kalasingan, nawala sa sarili si Ramero. Dahil hindi ko na mapigil yung sarili ko eh. Gusto ko magharumentado eh. Yung mga panahon na yun, parang nanglilisik na yung mata ko nun eh. Gusto kong kung sino yung sasalo sa problema ko eh, yun ang ano ko. Yun ang babalingan ko ngayon. Natakot ako. Sabi ko, kung madidisgrasya ako nito, dalawa lang punta nito siya, makulong ako mamatay, paano naman yung mga anak ko? Pero kadalasan po talaga nangyari nun, away. Takot na takot po kami nun. Dahil sa pangyayari, minabuti ng mag-iina na lisanin muna ang bahay. Sa akin, bahala kayo. Kayong umalis, kayong bumalik. Yun ang nasa isip ko nun. Pero dito sa loob ko, masakit. Masalimit yung buhay namin noon. Mahirap na pamilya lagi nag-aaway. Habang si Marlene ay nasa bahay ng kamag-anak, nakapanood siya ng The 700 Club Asia. Sumabay siya sa panalangin upang tanggapin si Jesus. Kalakip ang pagsuko ng sitwasyon niya sa kanyang asawa. Panginoon, sabi ko, kung ikay ay mahal mo ako, Panginoon, ipuin mo yung asawa ko. Pasukin mo ang buhay namin, pamilya. Sa pamagitan mo, Panginoon, sabi ko gano'n, ikaw ang tagapagligtas sa amin, Panginoon. Huwag mo kami, Panginoon, hayaan na maluk mo kami sa ganitong sitwasyon. Sa kagustuhang maituwid ang relasyon sa asawa, bumalik siya sa kanilang bahay. Dito nila madalas inaanyayahang sumama sa gawain ang kanilang ama, ngunit palagi siyang tumatanggi. Sa kabila nito, isang programa ang napanood ni Ramero na tila nagtanggal ng piring sa kanyang mga mata. Bukas ko nang kami ko yung parang galit sa salita ng Diyos. Doon pumasok na parang nakita ko sarili ko doon. Natawahan ako dahil parang may pumasok sa akin. Ano ko nga pala pakinggan? Total, makikinig lang naman ako. Wala naman mawala sa akin kung makikinig ako. Naging hudyat yon upang pagbigyan ang kanyang pamilya sa pagdalo sa Kristiyanong gawain. Nang dumaon, nagpatuloy na rin si Ramero sa pagpunta at doon lumalim ang relasyon sa Panginoon. Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos na tagapagligtas ng salimutan ito. Ako po'y papasakop sa inyo at lahat ng bisyo alisin ko. Ando na yung pagmamahal sa pamilya. Natutunang talikuran ni Ramero ang mga astang sumisira sa samahan ng kanyang pamilya. Sa tulong ng Panginoong Hesus, nagdesisyon siya na maging isang mabuting ama at asawa. Mula nung nagsisimba na si Papa, masaya na kami, fulfill na po yung parang nabunutan ng tinik. Malamal po namin sila. Maraming salamat sa Panginoon dahil nabuo muli kami ang pamilya.
na may pag-ibig na gagaling sa Panginoon. Minamahal ko ang pamilya ko, agaya ng pagmamahal ng Panginoon sa akin. You know, Mari, even if every time Ramiro drank, even if he did not beat up his family, the mere fact that he was so angry and he wants to kill yung neighbor nila is so traumatic for the family itself. To live with that fear, you know, every time he gets drunk, ano kayang gagawin nito? That's emotionally, it causes someone Trauma. to be imprisoned by that trauma. Oh, thank God, our God is a prayer-answering God at hindi tumigil si Marlene sa kakapanalangin, yung mga anak niya, hindi tumigil sa pananalangin for him to be changed. And God answered their prayers through a simple TV show like this one. Right. This one, God, exactly like the one we're doing yeah. right now. Maring kayo ay nanonood ngayon and you need healing, you need to break free, you need deliverance, you need the touch of God na baguhin kayo. Tulad namin ni Peter, okay? Pareho, at one point, we were also at that same place na kailangan namin ng pagkilos ng Panginoon sa aming mga buhay. Today could be your day, kapatid, for total deliverance, for your healing, the healing of your body. Kung kailangan ng katawan mo ng healing sa oras na ito, let's go to God now and ask Him to move in your life. O Diyos, Ama, maraming salamat, Panginoon, sa ginawa po ninyo sa buhay ni Marlene at ni Ramiro. Father, you are a prayer-answering God. In Jesus, everything is yes, yes, yes. And we can come to you, Father, boldly to the throne of grace with confidence because we know you are a loving God. O Diyos, maraming nanonood sa amin ngayon na nangangailangan ng inyong pagkilos sa kanilang mga buhay. Father, in the name of Jesus, we pray for your hand upon each one that is crying out to you right now, humihingi ng healing sa kanilang katawan. Father, in the name of Jesus, would you shower your blessings of healing, of abundance, of prosperity, of healing broken relationships, Panginoon, of healing traumatized lives, Father, broken and scarred psyches, Father, all of the trauma of the pain of the past. Father, would you now move to heal, Lord, in Jesus' name, in a sovereign and divine way. In Jesus' name, Peter. Amen. Yes, Mari, even as you prayed, the Lord is just pouring a grace to heal all kinds of trauma. There's one right now whom, you know, the doctors have diagnosed you to be bipolar. And he just said we just have to manage it through medicines. But our God is the God of the impossible. Yes. Nothing is too difficult for our God. Even right now, the Lord is healing you from that disorder. And starting this very moment, as you hear, your being bipolar is gone. It's not in you anymore. Receive that seed of faith in your heart, kapatid. Para sa iyo yan, pinagaling ka na ng Panginoon in the name of Jesus. Someone also just gets this, you're so fearful at night. There's just this fear that comes on you. All of a sudden, you wake up and you're shaking, you're trembling. The Lord is removing fear from your life permanently. Receive that in Jesus' name. Someone is also so anxious. You're so afraid of the future. You're thinking, ano kaya mangyari? Paano kung ganito? Paano kung ganon? The Lord is saying to you, my peace I give you. My peace I live with you right now in your heart. Receive that peace that surpasses all understanding. In the name of Jesus, be set free from fear in Jesus' name. There's also someone with stomach cancer. The Lord is healing you. Receive that in the name of Jesus. Someone with liver cancer, it has metastasized. The Lord is healing you from that right now, removing every cancer cell in your body. Someone with I don't know if you have, every time you eat, nagkakaroon ka ng sobrang sensitive ang iyong stomach and after that, you cannot go to the next meal anymore. Because parang there's something wrong with your digestion. I don't know what that ailment is called, but the Lord is stabilizing your whole digestive system right now. He's bringing healing to that area. Receive your healing in Jesus' name. Someone who's may problema ka sa puso mo and you're going to undergo a bypass, the Lord is healing and removing every clogged artery He's unclogging all those arteries right now. Receive that healing in Jesus' name. May nanonood sa atin ngayon, you're going to know this because the Lord will give you a witness in your spirit. You will know, ikaw ang kausap ko, there is a root of bitterness that has gotten a grip on your life and it has caused you sickness and disease. It has brought, for one person, it's brought you a problem with your colon. For another, it's brought a problem with your spine.
Kapatid, in the name of Jesus, be set free of that root of bitterness right now. God will move in your life and break you free and grant you His deliverance. In Jesus' name, be set free. Amen. Amen. Tapat at mabuti ang Panginoong Diyos na tayo'y pagalingin mula sa ating karamdaman. Pinalaya niya rin tayo mula sa ating mga hinanakit. Ikwento sa amin ang ginawang pagkilos ng Diyos sa inyo sa mga oras na ito. Tumawag sa numero na nasa TV screen. Gawin naman ito kung nais niyo mag-text. Takot na takot ako. Kasi any moment, pwede kong mawala sa mga anak ko. Yung prayers talaga ng mga taga 700 Club nakatulong. Natutuklap na siya. Yung doktor ang nagsabi sa akin na malaking milagro yung nangyari sa'yo. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Sa evacuation center na ito sa bayan ng Baloy, Lanao del Norte, nadatnan namin si Aling Aiza na abala sa pagpapaypay sa kanyang ina. Lumikas sila mula sa Marawi kasunod ng pagsiklab ng labanan sa pagitan ng mga militar at mga miyembro ng teroristang grupong Maute. Hindi ko masasabi na mabuti na nandito lang kami sa Bakwet. Sana makauwi kami dun sa lugar namin, Marawi City. Kasama ang asawa at anak, nilikas ni na Aling Rosalinda ang kanilang tahanan at tumungo sa evacuation center dito sa Barangay Cristina sa Iligan City. Habang si Alisa na, yung putukan talagang hindi mawawala. Nandiyan talaga na maririnig mo man araw-gabi. Tapos yung mga usok na nasusunog, makikita mo rin. Ay malapit man lang kami doon. Isa lamang siya sa mahigit 1,000 mga residente ng Marawi na nagsisiksikan ngayon dito. Sa datos ng ARMM Humanitarian Emergency Action Response Team, aabot sa mahigit 200,000 individual ang lumikas mula sa Marawi at pumunta sa ibang mga lugar. Mahigit 35,000 sa kanila ay nasa mga evacuation center. Sa gitna ng kaguluhan, tuloy-tuloy ang Operation Blessing sa pagtulong sa mga biktima upang maibsan ang kanilang pagdurusa. Hiling ng bawat isa na sana ay matapos na ang gulo sa lalong madaling panahon. The presence of the military, armored vehicles, and heavy weapons in Mindanao proves that the area is still far from being safe. But it didn't stop Operation Blessing from extending help to the people there. They gave food packs and other relief goods, and they counseled adults and children to ease their trauma. So I'm appealing to you to partner with us and help us reach more of our kababayans there. Call our hotline 737-0700 now. Dapat every year ganito ha. Mag-aaral kang mabuti. Asan si Daddy? Tinatanong ko sa aking mamang asaan si Daddy, lalo na po kapag may mga important events sa aming eskwelahan, lalo na kapag nasasabitan po ako ng medalya. Masakit para sa isang anak na katulad ni Dang ang lumaking hindi kapiling ang ama dahil sa pagtatrabaho nito sa ibang bansa. Para sa kanya, lungkot ang hatid ng tahanang walang haligi. Sa tuwing nasa bansa naman ang ama, hindi pa rin sila naging malapit sa isa't isa. Sa murang edad ko, hindi ko pa siya gaano naiintindihan. Si Dad noon, napaka-disciplinarian niya eh. Yung absence ni Dad, talagang naramdaman ko yung hindi kami ganun naging close because of distance. Ilang buwan lamang ang kanyang bakasyon, tas aalis na naman siya ulit. Upang maibsan ang dinadalang lungkot, ibinaling ni Dang ang buong atensyon at panahon sa barkada. Natuto po akong gumimik, natuto po akong uminom, manigarilyo, magkaroon ng partners, at doon ko na po natikman ang ipinagbabawal na gamot. Nagot ako sa magulang ko. Hanggang sa edad na 19, nabuntis si Dang, bunga ng kapusukan. Hindi siya pinanagutan ng lalaki at huminto siya sa pag-aaral. I felt I was so lost during that time because kahiyan ako sa pamilya, hindi matanggap ni Mamang at ni Daddy. Pinalayas ako sa bahay. That was the most shattered part of my life.
how will I start all over again? Dali mo yung kapatid mo! Naya ko na lang po bahala. Ka nang babalik! Sa takot na patuloy na maging kahihiyan sa pamilya, muling pumasok si Dang sa bagong relasyon. Nagpakasal sila at nagkaroon din ng supling. Pilit ako naghahanap ng kapareha na para ako ma-feel ko yung kabuuan ng aking pagkatao. Hanggang dumating po kami sa puntong naghiwalay kami. Bakit wala akong kapayapaan? Bakit hindi kumpleto? Ang dami ko pong tanong. Na parang sa kabila ng tulong ng aking pamilya, parang nasaan ang Diyos? Doon ko na po nasubukang magkaroon ng kaibigan ng mga pushers. Halos wala na po kaming ginagawa kung hindi nagpa-pot session. Namuhay po ako bilang isang dalaga. Hindi ko na po inisip ang aking mga anak. Ang nasa aking puso, rebellion na po. Pananakit, dahil sa rejection, dahil sa galit, dahil sa pangiiwan sa akin. Habang pilit na umaahon sa pagkakalubog, siya ay kinatagpo ng Panginoon. When I was so wasted for several days, the strong conviction of the Lord didn't stop. I said unto the Lord, Panginoon, pagod na po ako. Tulungan niyo po ako. Gusto ko nang magbago. Gusto ko magsimula ulit. And that moment, I heard the small voice of the Lord. He said, "My child, stand up. Face life again. Rise and high, I will help you. For I make all things beautiful in my time. Just trust me." Sa tulong ng kanyang kapatid, ay pumasok sa Drug Rehabilitation Center si Dang. Pagkatapos manatili doon, ay bumalik siya sa kanilang tahanan upang ituwid ang mga naging pagkakamali at humingi ng kapatawaran. Palagi ko sinasabi sa kanya na mahal ko siya. At alam ko, may magandang bukas ahead of her. True enough, naging maayos siya. So, in every victory niya, masayang-masaya ako dahil sa ako sa mga taong ginamit ng Diyos para magkaroon ng magandang buhay ang aking kapatid. Doon ko napatunayan, walang magulang na matitiis kahit gaano kasama ang kanyang anak. Ipinagpatuloy ni Dang ang kanyang pag-aaral. Noong 2009, siya ay nagtapos ng BS Nursing. Nagkamit rin siya ng Master's Degree in Public Administration at patuloy na nag-aaral. Maganda rin ang relasyon niya sa kanyang mga anak. Nagmamay-ari siya ngayon ng isang events management and consultancy. God is indeed a God of miracle, a God of transformation, and a God of many chances. Oh, Manny, your life can go and swing to one direction, so deep in drugs, and so you think of all the messed up complications. Ayun, nangyari na kay Dang. But yet, from that moment, you know, the psalmist says, I cried out to the Lord, and He helped me and delivered me from all my trouble, from all my distress. That was her moment when she said, Lord, parang help me, Lord. And then the Lord came at that very moment. And sabi pa niya, bangag siya at that time, di ba? She was in the middle of a binge, no? But her spirit was crying out because God is able to do away with it. It doesn't matter how drunk or how stoned, whatever you are, God can come into your heart and say, up, tigil mo na lahat yan. I want you to focus on me. Amen. God is so good. Amen. He is so good. In fact, the love of God is far different from human love. It is the kind of love that accepts us beyond our mistakes, our faults, our failures. It has no conditions, no written contracts. There is nothing we can do to win God's love. You know, He just loves us, period. All we need to do is accept that by faith through His Son, Jesus Christ, our Lord. This is how the prophet Jeremiah described God's love when he spoke to the nation of Israel. I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. I will build you up again, and you, Virgin Israel, will be rebuilt. Again, you will take up your timbrels and go out to dance with the joyful.